Ang cancer ay isang sakit na kung saan hindi makontrol ang pagdami ng mga sel sa katawan. Kapag nagsimula ang cancer sa baga, tinatawag itong lung cancer. Ayon sa Global Cancer Statistics 2020, ang cancer ang pinakakaraniwang cancer sa buong mundo na nakaapekto sa 2.2 milyong katao noong 2020. Sa Pilipinas, ang cancer sa baga ay pumapangalawa sa pinakakaraniwang cancer at ang pangunahing dahilan ng pagkamatay mula sa cancer. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ilan sa mga napatunayang sanhi o mga salik na nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng cancer sa baga ay ang mga sumusunod. 1. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay ang pangunahing sanhi ng lung cancer. 80 to 90% ng mga namamatay dahil sa cancer sa baga ay may kaugnayan sa paninigarilyo. Ang usok mula sa sigarilyo ay naglalaman ng higit sa 7,000 na kemikal na ang karamihan ay nakakalason. Sa mga kemikal na ito, hindi bababa sa 70 ang dami ng kemikal na patunayang sanhi ng cancer sa hayop o tao bukod pa sa cancer sa baga. Iba-iba rin ang maaaring maranasang sintomas. Mayroong nakakaranas ng sintomas na may kaugnayan sa baga at daluyan ng hangin at mayroon ding nakakaranas ng sintomas na may kaugnayan sa parte ng katawan kung saan kumakalat na ang cancer. Habang dumadami ang bilang ng stick at taon ng paninigarilyo, may tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng cancer sa baga. 2. Second-hand smoke. Ang mga taong hindi naninigarilyo ay nakahantad sa usok mula sa isang taong naninigarilyo sa pamamagitan ng paglanghap ng hanging may usok ng sigarilyo. Ito ay tinatawag na second-hand smoke. Ang paglanghap ng second-hand smoke ay may masamang epekto rin sa kalusugan na tulad rin ng paninigarilyo. 3. Polusyon. Ang paglanghap ng mga kemikal sa hangin tulad ng diesel mula sa mga sasakyan ay isa pang dahilan ng pagkakaroon ng cancer sa baga. Maaari ring ma-expose sa radon, asbestos, arsenica, silica at chromium sa trabaho o sa bahay. 4. Pagkakaroon ng personal o family history ng cancer sa baga. Kung ang isang tao ay isang lung cancer survivor, may tsansa na magkaroon ulit siya ng panibagong lung cancer, lalo na kung siya ay naninigarilyo. Mas mataas din ang tsansa ng pagkakaroon ng lung cancer kung may magulang, kapatid o anak na nagkaroon ng lung cancer. Maaring dahil ito sa paninigarilyo, paglanghap ng second-hand smoke o paninirahan o pagtatrabaho sa lugar na may mga kemikal na nagdudulot ng cancer sa baga. 5. Radiation therapy sa dibdib. Ang mga cancer survivor na sumailalim sa radiation therapy sa dibdib ay may mas mataas na tsansa ng pagkakaroon ng cancer sa baga. 6. Diet. Marami pang kailangang alamin tungkol sa kaugnayan ng pagkain at dietary supplements sa lung cancer at ito ay kasalukuyang pinag-aaralan ng mga dalubhasa. Isa sa mga napatunayan ay ang pagtaas ng tsansang magkaroon ng cancer sa baga ang mga taong naninigarilyo at umiinom din ng beta-carotene supplements. Ang pag-inom ng tubig na nahaluan ng arsenic o radon, lalo na ang mga tubig mula sa balon, ay maaaring makapagpataas din ng tsansa ng pagkakaroon ng cancer sa baga. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!